Maaari raw makasuhan ng cyber libel si dating Duterte spokesperson Harry Roque matapos mabunyag sa investigasyon ng Kamara na siya umano ang may pakana ng tinaguriang polvoron video laban kay PBBM. Ito ay ayon sa isang mambabatas. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona. Bukod dito sa video na napanood na ng lahat, meron pa pong isang tao na positibong nagsabi sa akin na meron pa siyang nakita mismo sa kanyang dalawang mata, 3 pang video kung saan ang Marcos Jr. di umano ay sumisinghot ng powdery white substance. So abangan natin. Ito ang isa sa pinakabagong video post ni Attorney Harry Roque sa kanyang Facebook page. At ayon nga sa kanya ay may mga inaabangan pang video na kahalintulad ng sinasabing polvoron video na kasamang iniimbestigahan na sa Kamara at sinasabing peke ng isa sa mga naimbitahang social media influencers. Ayon sa isang kongresista, may kakayahan ng gobyerno na malaman kung peke ito at gumamit lang ng artificial intelligence para likhain ang video. If this is still fake news, di mukha nagiging practice na niya, di ba? And these people should be held answerable for peddling this fake news, especially they're doing this against the highest official of the land. Giit ni Representative Luistro, baka hindi lang panukalang batas ang irekomenda ng komite. Hindi lang po tayo nag-propose ng batas. We also recommend the filing of the necessary cases against people whom we believe should be held answerable, just like this case. Walang maliwanag, may cyber libel dyan, no? Through the use of internet, is trying to make it appear that the president is actually using cocaine. Ipinaliwanag din ni Luistro na hindi political persecution ang kinakaharap ni Roque sa bansa, bagay na malayo nang harapin ni dating Senador Laila de Lima ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Pag persecution, ibig sabihin wala kang ebidensya. You're being harassed politically, no? But as you can see, doon sa investigation ng Quadcom, we have evidence. Si Senator Laila de Lima, I must say, she's so principled that she's willing to go through all the hardships just to prove her innocence, no? With Attorney Harry Roque, he maintains that what is happening is part of persecution, and that is why he refused to come back to the Philippines, no? Ibinunyag ni NBI Director Jaime Santiago na kinasuhan na ang nagpakalat ng peking polvoron video ng Pangulo. Hindi na idinitalye ni Santiago kung sino-sinong mga personalidad ang dawit dito. Pero kasama sa kanilang investigasyon ang pagkakasangkot ni Roque bilang may pakana umano ng video. Hindi pa matiyak kung kailan ang susunod na pagdinig ng House Tricom kaugnay sa misinformation. Pero tila hindi na maiiwasan na matalakay din ng artificial intelligence at deepfake. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel.